Amazing morning! Amazing morning, Eagles! Now, first of all, I would like to say thank you so much sa ating Diamond Mentor, Erica Soreda, for having me today. No? Kasi opportunity din po ito na ma-share ko sa inyo yung journey ko sa I Am Worldwide. Yan po ang I Am Worldwide journey ng aking buhay. So, yung journey ko kasi is hindi po siya, tawag na typical journey ng iba kasi po halos lahat is nakilala nila yung I Am Worldwide dahil sa product. Ang nangyari po sa akin, kilala niyo po ba yung dating ambassador natin si Park Seo-joon? So, siya po nung last year, 2023, ako po ay pumunta sa kanyang fangirling. Nagfa-fangirl po ako that time, pumunta po ako ng Manila. So, ang nangyari po sa akin, hindi po hindi po pala si Park Seo-joon lang yung ipapakita ng Panginoon sa akin. Ipinakilala niya din po pala yung I Am Worldwide. Ayan, ayan po ako. Kung nakikita niyo po yung picture, ayan si Park Seo-joon lang po talaga yung, target ko diyan, hindi po yung Barley. Kasi hindi ko naman po alam kung ano ang ano diyan, anong meron. Si Park Seo-joon lang po talaga. So, ang nangyari sa akin ayan, ang dami ko pong nakita like, wow, ang galing naman ng company, merong Korean actor, daming artista, hindi ko naman din po alam na, mga ambassador po 'yun ng product ng company. So, amazed na amazed po ako dun. Kita niyo po ang picture ko, ayan, si Park Seo-joon na pa na ako. Eto pa yung challenge sa'kin that time kasi po ang binili ko pong ticket VIP. Hindi ko naman pala alam may VVIP. Yung priority is dapat I Am Worldwide Distributor. So, sabi ko, "Ay ganun pala." So, dun na po nag-start yung curiosity ko about sa company. So, ayan nakita niyo po. Aside po na, ah masaya po ako kasi nakita ko po yung Korean idol ko. Nakita ko po yung pangarap ng mga tao. Nakita ko po yung success story ng ibang tao. Nakita ko po dun yung, ba't ang estudyante merong ganong car? Ba't yung babae meron siyang supercar? Sabi ko, anong anong company 'to? So, dun na po nabuo yung curiosity ko. So, aside po diyan, ito po yung, kuwento ko. Ako po ay isang banker. So, tulad nga po ng sabi ng ating mga parents, "Anak, aral ka ng mabuti dahil maghahanap ka ng magandang trabaho." So, yun po yung, ah naisip ko nung estudyante pa ako, 'pag nasa bangko ka, maganda ang uniform, nasa magandang opisina, malamig. So yun po yung description ng magandang trabaho sa akin. Ayan po ako, oh, ayan. At yan po ang partner that time, pero asawa ko na po siya ngayon. Siya naman po ay BPI. So, classmate po kami. So, pareho po kaming, accountancy. So, naisip po namin ang magandang trabaho is sa bangko kasi nga po, sabi nga po nila maganda 'pag nasa bangko at maraming pera. Yun po yung sinasabi nila. Sabi ko, "Ay maganda, maganda 'pag nasa bangko talaga kasi madaming pera." Hindi naman po sinabi na magiging amin yung pera, dadaan lang naman pala sa kamay namin. Yun po yung, katotohanan ng pagtatrabaho sa bangko. Yes po, tama, maraming pera, pero ang pinakatama po hindi po amin. Hindi po sa amin. So, 4 years po ako diyan, 4 years po ako sa China Bank and grabe po yung ano ko, grabe po yung dedication ko sa trabaho kasi even Sunday po nagtatrabaho ako. Opo, para matapos lang po yung obligation, yung task, gano'n po ako magtrabaho. Ginagalingan ko po. So sabi ko, ang offer ng promotion sa akin ang tagal. So ang ginawa ko po, may offer po sa kabilang bangko. So dun po ako na-promote, ayan, sa Metrobank. Ayun, hindi pa rin po ako natuto, kasi akala ko baka sa kabilang bangko magiging akin na yung pera.
Hindi pala, gano'n pa rin, dadaan lang din pala. Pero, dito po sa bangko, diyan ko po natutunan, kung paano mag-isip ang mga businessman, 'no? Paano po sila mag-take risk. And ngayon po I'm still working, I'm still connected with the bank and, actually ang maganda lang po is pinakita po sa'kin ng Panginoon na ganito ang totoong buhay. Kailangan mong, kailangan mong nasa magandang opportunity para mabuhay, ayun. Yun po yung nakita ko, yun po yung currently na ipinapakita po ng Panginoon sa akin. So ayan po, nagtrabaho po ako sa Metrobank, 9 months lang po ako diyan. Eh, alam niyo naman po, tao lang po ako, mukha po akong opportunity. Opportunity po, hindi pera, hindi pera, opportunity po. So, 9 months lang po ako diyan, may tumawag na naman po, offer naman po sa kabilang bangko. So, hindi ko ipo-post kasi, ano po siya, #1 bank po siya ngayon sa Philippines. So, yun nga po yung naikwento din ni Men's speech sa akin. Bibigyan ka nga ng, magandang sweldo, bibigyan ka naman din ng magandang responsibilidad, ayun. So, nagtagal naman po ako, pero nung nakita ko pong I am worldwide, sinabi ko, "Lord, may shortcut pala, may shortcut pala Lord." So, hindi ko po pinatagal 'no, hinanapan ko po talaga ng paraan para maging I am worldwide distributor. Ito po nangyari. So, 'yun nagtrabaho ako, nagpakasal at gumawa ng pamilya. So, nung nagkaanak na po ako, nagkapamilya, mas, mas lumawak po yung responsibilidad, mas lumawak po yung gusto ko sa buhay. Kasi ang gusto ko po sa aking mga anak, yung mga paghihirap na dinaanan ko before na during estudyante, ayaw ko po yung maranasan ng aking mga anak. So, to be honest po, yes, napag-aral po ako ng aking magulang 'no, at tinawid po kaming limang magkakapatid na grumaduate po ng college. Pero ang totoo po, yung bunso po namin, para lang po kami ay maitawid lang po lahat kasi, ako po yung nag-board exam, ang sakripisyo po ng bunso namin ay hindi muna siya nag-take ng hindi muna siya nagpatuloy ng kanyang college. So, napakalaking utang na loob ko po sa aking bunsong kapatid, kasi siya po yung nagsakripisyo. So, yung mga gano'ng bagay ayoko pong mangyari yun sa mga anak ko. Ayoko pong maranasan nilang paghihirap. Ayoko po yung mag-e-exam ako today. Exam ko ngayon 'no, departmental exam, pero wala pa po akong permit to exam. Ready na po ako mag-answer, pero wala po akong permit para mag-answer. Kasi po yung mama ko nasa registrar pa, nagpipila pa for promissory note. Ganyan po ang buhay dito sa Mindanao. Yes, hindi po kami nagugutom, hindi po kami nagugutom dito kasi marami pong free. Kasi, ang tanim namin medyo, um, may malunggay po kami, may mga gulay naman po kami sa backyard, eh, yun po yung mga, pagkain na itinawid 'no, ng aming pamilya. So, mukhang hindi po siya mahirap kasi parang normal na lang yun sa akin. Pero ngayon nainisip ko nga kung asan ako ngayon, i-compare ko po yung dating, buhay namin, ang hirap po. Like ang isa pa po sa experience ko nung estudyante po ako, eh, graduation ko grade 6 ako. So 'di ba po magga-graduate tayo meron tayong TOGA, tama po ba? So yung TOGA nirerentahan, tama? Pero pagrerentahan mo aside magbabayad ka ng renta, magbabayad ka din po ng deposit para isasauli natin yung TOGA. Parang assurance po nung, tailor na isasauli po natin yung TOGA. So, anong nangyari po sa'kin graduation yon. So, hapon right after po ng graduation, sinabihan ako ng mama ko, "Ibalik mo na agad ang TOGA kasi yung deposit yun yung uulamin."
yun yung ibibili namin ng ulam. Alam niyo po ba yung worth po ng deposit, ₱100. Yun po yung ginamit naming ulam, binili ng ulam for that night. Yan po yung graduation ko nung grade 6. Hindi ko po yan makakalimutan. Parang naiiyak po ako pero wait lang po, magmo-moment muna ako. Ayokong umiyak. So yun po yung na-experience ko. So nung estudyante po ako talagang inaral ko po, naging, mabuting estudyante po ako. Hindi naman po awardee talaga pero, pinakita ko po na grumaduate po ako at the right time. Hindi ko po in-extend yung pagiging estudyante ko. Pero hindi pa pala yun sapat, hindi pa pala sapat. Yung akala natin maganda ang trabaho, maibibigay din yung magandang buhay. Actually simple lang naman po yung buhay na gusto ko, ng gusto ko sa pamilya ko at sa asawa ko. Ang hirap na po palang i-achieve ngayon. Na-feel niyo po ba yung inflation? Naku, yung 5,000 natin parang dalawang supot na lang. Ay naku, grabe po yung inflation. So ito po yung nangyari sa akin last year, na-meet ko po ang I Am Worldwide and may nag-chat po sa akin. Sabi niya, "Hi, walang iba ang ating mother mentor, Precious Grace Kapili." Yan po, September po yan, nag-hi siya. Hindi ko po pinansin kasi akala ko sino ba 'to? Before po ako nag-reply, nag-stalk muna ako. Sabi ko, "Sino ba 'to? Parang ang yaman naman nito para mag-hi sa akin. Sino ba naman ako para may mag-hi sa akin na Lamborghini owner, may mga Ferrari, ang daming mayayaman na tao na kasama, yung mga nagko-comment pa blue verified pa sa Facebook." Sabi ko, "Ang mahal kaya mag-blue verified sa Facebook." May pang-maintain pala sila nun. So, sabi ko, ay, dun ako na-curious. So, September 23 nag-chat siya, sabi niya, "Gusto mo ba ng ticket ni Park Seo-joon?" Hindi ko po pinansin kasi po ang nangyari takot po ako makipag-transact sa mga hindi ko kakilala. Ang ginawa ko po, kasi nga po ako po isang banker, isa din po 'yan sa mga, security measure namin na hindi po puwede magcha-chat kahit kanino. So, hindi po puwedeng mag-transact kahit kanino. And so ang ginawa ko po, bumili po talaga ako ng ticket sa, Willbros. Willbros po yung ano, eh. So dun po ako bumili ng ticket, hindi po kay Mentor Peach, kasi natatakot po ako kasi meron po siyang Lamborghini. Sabi ko, "Baka scammer 'to or yung mga cryptocurrency agent," yung gano'n. So ayun po yung mga pumasok, fear, fear po yung pumasok sa akin. Pero ang nangyari po sa'kin iba po pala. September po nag-chat si Mentor Peach. October po yung event ni Park Seo-joon. So may isinend kasi siya na video right after po ng event, i ano ko na po, chineck ko na po yung video. Ganito pala yung company. Kaya pala gano'n. Ang galing naman. So meron po 'di bang mga packages. So ang unang package ko po is yung pinakamababang executive package lang po kasi po, maganda po yun as to start. Maganda po, I mean, pinakamaganda po yung gold pero mas maganda po talaga ang jade. So ang nangyari po sa akin yun po yung unang package na ginawan ko po ng paraan. So ang ginawa ko po is meron po akong maliit na savings, yung kalahati, inutang ko naman po sa mister ko. Sabi ko, "Mag-uutang ako sa'yo, papautangin mo ba ako?" Alam niyo ba yung mister ko siya yung unang negative, pero pinautang niya po ako. Sabi ko, "Lord, thank you." Sabi ko, "Lord, thank you, pinautang po ako ng aking asawa." So, ang nangyari po yun, and God is good, naubos po yung 45 boxes in less than 1 month. Kasi po maganda po yung product natin, napakaganda po ng product. And ang pinakamaganda po doon, yung isine-swipe ko dun sa credit card niya, 6 months po yun. So, instead na 6 months, nabayaran ko po siya in less than 1 month. Tingnan niyo po gaano kaganda ng product, ganyan po kaganda ng product, naibenta ko po siya ng gano'n kadali. So, ayan, ang next text po ni Men's Speech right after na ayun nagbebenta na po ako, nagbebenta na din po ako ng mga wholesale package.
Pero sabi ko, may i-chinat siya na, "Men, pagbalik ko dapat mag-a-IBP tayo diyan, gawa tayo big team." Sabi ko, "Lord, big team parang mabigat na responsibilidad po 'yan. Kaya ko pa ba? May trabaho, may anak, ma kailangan ko pa maging wife, kailangan ko pa maging kapatid sa mga kapatid ko, kailangan ko pa maging anak para sa aking mga magulang. Ang dami pong responsibilidad, hindi lang po sa trabaho, lalong-lalo na sa binuo kong pamilya." Sabi ko, "Lord, kaya ko po ba 'to?" So, iba po talaga yung ibibigay ng Panginoon sa'yo na strength kasi nakita mo na, grinab mo na yung opportunity. So, eto po yung tanong ko, kasi nga po, morning, paggising ko, ire-ready ko pa yung mga anak ko. Magre-ready pa ako para pumasok. Pag-uwi ko, pagod na sa trabaho, hindi pa po natatapos ang trabaho ko, nagiging mama pa ako. Hindi pa diyan, kailangan ko pa maging wife sa asawa ko. So, ang dami pong duty. Unang-una pong pumasok sa isip ko is, kaya ko ba? Kaya ko po ba? Dahil sa time. Eh, chineck ko po ulit yung question ko. Ano ba yung problema ko? Time. Time lang po yung problema ko. Sabi ko, hindi naman strength, hindi naman ako as to physical, kaya pa naman. Ang hindi lang kaya is time. So, kung time lang po yung problema, ginawan ko po ng paraan. So, ito po, I think para po 'to sa lahat sa atin. Meron po bang mga mommies and working dito? Yung mga din po ang I am worldwide? Ah, please type, yes kung meron. Meron po ba? So, ayan po, 'yun po yung ginawa ko, manage your time. So, hinati ko po, ginawan ko po ng paraan kasi po gusto ko yung mga resulta. Hindi po puwede gusto natin yung resulta pero di natin gusto yung process. Di natin gusto yung proseso, yung mga pinagdaanan ng ating mga upline. So, hindi po puwede yon. So, sabi ko, "Lord, help me to manage my time na di po magagalit ang asawa ko, meron pa rin po akong time sa mga anak ko at di ko pa rin po mapapabayaan yung trabaho ko." So, ang ginawa ko po, Monday to Friday 'yan magtatrabaho, Saturday whole day hanggang gabi po or kahit anong oras pa 'yan, I am worldwide po 'yan. So, nung lumaki na po yung team, hindi po pala puwedeng Saturday lang. So, kasi po nagdu-duplicate na tayo, natuturuan na natin yung mga naturuan lang din natin. So, sabi ko, "Lord, kaya ko pa ba?" Question ko ulit yung question ko ulit yung sarili ko kung kaya ko pa ba ang time. Sabi ko, "Lord, please help me." So, ang ginawa ko po, instead na Saturday, ini-squeeze ko naman yung Monday to Friday ko. Right after work na naman po. May itini-talk naman din po ako. So, ayan po yun. So, ito po, yan po ang nag-first na yes. Before po ng first yes, may 50 no's po. Okay? Normal po sa negosyo natin ang no. Type normal. Normal po ang no. Please, i-instill po natin sa ating mind na ang no is ingredients po yan ng success. Ingredients po yan, part po yan ng process, part po yan ng learnings. And ang pinaka-importante po sa lahat, trust yourself and trust the process. So ayan po, yan po yung nag-first yes sa akin. Alam niyo po ba ganito ang nangyari? Ang inoferan ko po ang ate niya. Ang ate niya. Kasi yun po yung barkada ko. Pero siya po ang nag-yes sa akin, hindi po ang barkada ko. Siya po ang first yes at eto ang second yes, hanggang dumami na po kami.
hanggang dumami at dumami na po kami. So, isa lang po ang masasabi ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi may magye-yes at mag-yes po diyan. So, inaral ko po, actually hindi po ako marunong magsalita, hindi po ako marunong mag-explain. Al Eto inaral ko na makipag-usap muna sa maliit na grupo, ayan, ayan po ako, right after work, and yan po yung engineer, pareho po kaming nagtatrabaho niyan and pareho po kaming mama, okey? Pareho po kami. Ganyan po ang maging pagmama ka alam mong mag-multitask. Ayan, ayan po kami, yan po kami, sa palengke po kami niyan. Hindi pa po malaki yung grupo namin, sabi ko, try nating mag-flyering sa palengke. So ayan. Ito namang isa, teacher naman po yan. Halos kaming lahat is part-time. Pero nag-promise na po kami na magfu-full-time na po kami. Yes, ayan, inaral ko po makipag-usap sa maliit na grupo and hanggang lumaki, nag-IBP na po sa office, hanggang ganito na po. Ayan, yan po yung nangyari. And I'm very lucky, hindi lang po ako ang lucky, tayo pong lahat, we are very, very, very lucky to have Mentor Pitch. Kasi po hindi niya po tiningnan yung ano po yung, hindi niya po tiningnan kung ano pong package ang maipapasok ko. Ang tiningnan niya po is gaano ba kadaming tao ang matutulungan. So, 'wag po nating kalimutan, we are agent of hope, ayan. So, yan po yung first event. The next month bumalik po siya, ayan. Hindi na po kami magkasya. Actually, phone niya po yung ginamit kasi mas high-end, pero hindi na po kami nagkasya niyan. So, I'm very happy na during this journey po meron po talagang mga tao na magtuturo. Ang importante lang po is yung yes mentor attitude po. Yan lang po talaga. And ngayon po hindi ko pa naman po talaga masasabing nasa magandang level na po dito sa I Am Worldwide. Pero alam ko yung magiging future ko at magiging future natin kay I Am Worldwide. Ayan. So ito po yung ito lang po yung nabuo kong formula sa mga, journey ko and sa mga nakita ko din 'no, kasi nga po kung ano yung present life ng ating upline and mentor, yan po yung future natin. Kung ano man ang mga paghihirap na dinadaanan natin ngayon, yan din po yung past nila. So yan po yung, formula, hard work plus dream and dedication equals success. Ayan po yung formula na aking na, na-formulate 'no, in doing I Am Real. So, 'wag po nating patayin yung mga dating pangarap natin dahil puwedeng-puwede po dito kay I Am Worldwide at ang pinakamaganda, unlimited. Puwede niyo pong ulit-ulitin. Ano po ba yung pinakita ni Mentor Pitch, inulit niya po, bumili po siya ulit ng isang Ferrari. Ang galing po ng mentor natin at napakasuwerte po natin. So, by the way, ito po yung kuwento ko. 2017 yan po yung first car ko as employee. So, ganito po, nung nasa China Bank po ako, 4 years po ako dun, hindi po ako nakabili ng car. Nung nasa Metrobank ako, 9 months lang po, hindi po pa rin ako nakabili ng car. So, nung nasa BDO na po ako, yan po yung first car namin ng aking asawa. Pero binili po namin yan, hindi pa po kami kasal, 2017. So, alam niyo po ba yung balak namin diyan sa car namin, ito kaka-release lang kasi yan kaya bago. Alam niyo po ba yung balak namin sa car namin is dapat magte-10 years siya, magte-10 years po. Kasi panghirap po talagang mag-budget, ang dami mo pong iko-consider 'pag meron kang car. So, 'pag meron kang car, ang ko-consider mo din is yung budget mo sa insurance, sa monthly amortization, yung gas pa, gano'n. So, grabe ko Lord, totoo ba na ite-10 years ko? Pero
thank you to I Am Worldwide po. Hindi niya po 10 years yung sedan ko, yung sedan namin, pinalitan niya po ng SUV and I'm very happy na in doing I Am Worldwide in less than 1 year, almost 1 year meron na po tayong ganitong resulta. And I'm very happy and I'm very, very lucky to have a community, 'no, like na nagsu-support like ganito. Merong nagshi-share, merong nag-a-uplift ng ating mga sarili, ayun. So I think, hindi ko na po ito papatagalin. So ayan, 'yan po yung future natin. So ito yung present, iyan po yung future. Nakita na po 'yan ng mga top mentors. So, kayang-kaya po natin 'yan, basta magye-yes mentor lang po tayo, ayan. So, eto po, a quote for today's, ah, huddle, eto po, "Don't let the noise of negative people silence the voice of your dreams. Keep going, your vision is worth fighting for." Ayan, amazing morning again, Eagles. I am Maria Teresity and I am worldwide. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Matet, sa napakagandang sharing. Grabe. Very, very inspiring. And thank you for saying yes sa Yes. today, Mens. At dahil dyan, Eagles, we can type in our questions, no? Pero Yes. before that, mag-picture muna tayo para may remembrance. Mentor Matet, ikaw muna. Grabe, Mens. You're so blessed. They are gonna mentor page. O, diba? Okay. 1, 2, 3, Mens. Ikaw muna. 1, 2, 3. Yan. Tayo pong lahat, Eagles. Sabas po sa camera, mga Mens. Okay. Alright. B sign. Okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Thank you so much, Team MVP Eagles, for attending our Eagles Habit. But before that, before we end, siguro kahit mga 1 to 2 questions lang na Mentor Matet, okay lang po ba? Yes, yes, yes. Yes Yan. po. Sige, ako muna magtatanong. Very curious kasi ako, Mens. Ano, una sa lahat, nag-DISC ka na ba? Anong personality mo? Ah, Kalimutan ko. Exam ka ba? D ka S ba? and I ka S and C? yes, same kami ni Mentor Florence and Mentor Peach. Same ata kami, yun yung Okay. oo. Si Mentor Florence, alam ko DS. Si Mentor Peach, alam ko DC. Okay. Combination ka. Yan. Oo. Okay. Question ko lang, Mens, is what made you choose I Am Worldwide na maging additional source of income despite na meron ka naman stable job? Bakit mo pa ninais na magdagdag pa ng extra income? And eventually, like what you said earlier, na parang naisip mo rin sa plan mo na maging full-time na sa I Am Yes. Worldwide. So ano yung thought process mo? Bakit biglang napadecide ka na you want to do I Am Worldwide? Thank you so much. Ano po, Mens, thank you for that question. Miss Universe. Kasi po, Mens, inisip ko yung, ah, inanalyze naku, chineck ko po kasi yung buhay talaga ni Mentor Peach. Sabi ko, 7 years, magse-7 years pa po si Mentor Peach, sa I Am Worldwide. Ako, almost 15 years na po ako nagtatrabaho, ayun. So, nakita ko po yung totoong time and financial freedom, ayun po. So, ah, sooner or later po, yes, magiging full-time na po tayo kasi meron na po akong computation diyan. Ayun, meron na po akong proposal sa aking husband and I'm very happy yung, taong nag-negative napaka-positive na ngayon. So, ang nakita ko po talaga kay I Am Worldwide, dati po yun po yung, ah, pag-iisip ko lang, additional income. Yun po yung naisip ko, pero hindi po pala gano'n.
Kasi po ang ibibigay po ni I Am Worldwide is yung mga namatay kong pangarap. Simple lang naman kasi yung, pangarap ko. Sabi ko, "Lord, paggising ko sa umaga, mag-e-exercise po ako, tapos kakain, tapos pupunta sa bangko magde-deposit lang po ng pera sa negosyo." Hindi ko pa po in-add yung bakasyon. And yun pala yung mga prayer ko before 'no, na ipinakita ni I Am Worldwide sa akin ngayon. Na kaya pala ni I Am Worldwide ibigay sa akin, yun. Basta tatrabahuin lang po. Ayun, yun po yung nakikita ko. Ayun, meron na pong question. Paano ito, super inspiring men's journey po. Paano, saan ka po nagma-market and paano din po ikaw mag-build ng grupo? Thank you. So ang ginawa ko ganito men's, ah, papunta po ng work, 8:30 AM po yung in ko. So, habang biyabiyahe po ako sa work, yung asawa ko kasi ang nagda-drive, nagpo-posting na po ako through social media. Ayan, social media. So, before 8:30 para hindi po ako ma-foul sa work. So, before 8:30 nagpo-post na po ako ng mga products, gano'n po yung ginagawa ko, 'yan po yung routine ko. Lunchtime, meron na pong question, meron na pong mag-i-inquire, so 'yun na po. After work po, dun ko na po ide-deliver yung mga products. So hanggang naging routine ko na po, ang nangyayari po before work na naman nagde-deliver, nagpo-posting, gano'n po. Pero to be honest po, for the first 3 months po nung, first 3 months po ng I Am Worldwide, ang hirap po makabenta ng wholesale. Pero sa retail, kasi nga po ang ganda po talaga ng products natin. Ang ganda, super ganda po ng products. Kaya po, nakita ko po yung, opportunity na may reorder. So, kung may reorder, meaning tuloy-tuloy ang negosyo, tuloy-tuloy ang income. Yun po yun. So, ano po mag-build ng grupo? Unang-una sa lahat po ang pinaka-challenge ko po diyan is yung attitude, attitude po. Yung attitude ko po, binago ko po, yung dapat, makibagay po talaga tayo, gano'n. Ang ginagawa ko po is, ang first strategy ko po nun is after niya bumili ng retail ng isang box, ino-offer ko po yung wholesale. Para alam niya na hindi ko siya gustong pirahan. Alam niya na may discount and alam niya na may 13 ways to earn, ayun. Hindi po ako nahihiyang i-share ang 13 ways to earn. Yun po yun. And so ganun po, dun po nag-start, nag-build, lumaki ang grupo kasi ganun lang din po yung tinuro ko sa mga downline ko hanggang lumaki po kami. Hanggang na hanggang natutunan din po namin yung mga strategy sa kabilang grupo, sa mga training ina-apply and still ngayon po, inaaral pa din po namin. Yun po, yun yung ano sa grupo ko, sabi ko sa kanila na malayo pa tayo, we're still on the planting season. So we have to plant the right seed, so we can harvest the right fruit. So yun po, ano po yung, I think nasagot ko po ba? So yun po yung, paano ko po Paano niyo paano po nama-manage ang time niyo para magawa niyo po lahat ng mga responsibilities niyo sa bahay? Work, full-time, and I Am Worldwide. Ano po yung daily activities niyo, tips okey. niyo sa mga katulad niyo? Oo. So ang ginawa ko mens is actually hindi ko pa po nabasa yung okey po ba yung connection ko? Okey po ba yung connection ko? Okey. Yes, ma'am. Okey. Ang ginawa ko po mens, ganito po, hindi ko pa po nabasa yung Book of Leverage, pero yun na pala yung ginagawa ko, nag-leverage po ako. So ganito, yung mga responsibilidad ko po sa bahay, humanap po ako ng tao na gumawa po nun. And yung responsibilidad ko din sa anak ko, yung mga minor lang po, binigay ko na po sa mas magaling doon, ayan. So, ikinompute ko po yung
magkano po yung igagasto sa magkano po yung i-income ko. So, nag-ano ako, nag-compute po talaga ako. Ito yung bayad ko sa yaya, ito yung kung hindi ako magyayaya, ito yung mawawalang opportunity sa akin. Ito yung mawawalang income. So sabi ko, for example, ganito po, 10,000 po yung bayad sa yaya. Kung mag-aayam worldwide po ako, meron po akong 30,000. Why not kukuha po ako ng tao para po makakuha ako ng 30,000. Kailangan ko po na mag-sacrifice ng 10,000 para makuha ang 30,000. Net is 20,000. It's a win-win pa rin. So, yun po ang ginawa ko. And first of all talaga is, unang-una adjustment po, lalong-lalo na sa mag-asawa. Kasi hindi po na-understand yung commitment sa time kasi nga po right after IBP may mom pa and may mga bonding time pa. Minsan kasi, akala nila, nag-aano lang tayo, parang party-party, parang sinayang lang yung time. Pero actually, it's part of ngayon ko lang po naintindihan na it's part of the business po talaga. Yung every time po na naggagasto po ako, eto ha, every time po nagpapakain po ako sa mga downlines ko or nagba-bonding kami, tinuturing ko po yung, business expense kasi po we're on a relationship business. So, when we say relationship, we have to, ah, tawag nito, we have to keep the relationship good and the way kasi na to keep the relationship good is to have bonding, 'no? 'Yan, kain-kain, kumustahan. Hindi naman po puwedeng kumustahan, gutom na po kayo. Pero hindi naman po palagi kaming kumakain kasi alam naman din po nila yung income. Hindi pa naman po sa $1,000,000 pero aabot din po tayo doon, aabot din po tayo. Yun po yung future natin. Ayun. Paano nag-build, yun po yung ang style ko lang po talaga, retail, after po mabentahan ng retail, i-offer po ang wholesale. So, ayan, nag-leverage lang po ako, pinasa ko lang po yung mga responsibilidad na puwede naman sana ma-convert into money. Tulad po ng tutor, dati ako po talaga yung nagtu-tutor sa anak ko. Ay, ang nangyayari po, hindi ang hirap po magturo ng anak. Napakatigas ng ulo katulad ng tigas ng ulo ko. Ang hirap po magturo ng mini-me. So, ang ginawa ko, humhanap po talaga ako ng tutor. So, good thing din kasi natututo talaga sila. Minsan kasi akala natin, 'pag tayo gagawin na natin lahat, tama na. Puwede naman talaga sa ibang tao. Dapat din kasi na matuto din sila sa ibang tao. Ayan, leverage. Yes, leverage is the key po. Meron pa po bang question? I'm very willing to answer.